What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Biga Moto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2636 hanggang 2640. Hindi maintindihan ni Han Sanchen ang ideya ni Fei Lingsheng, na normal lang, dahil wala siyang ganitong uri ng pagtitiyaga. Ngunit para kay Fei Lingsheng, ang ganitong uri ng pagpili ay talagang mauunawaan, halos imposibleng maabot ang banal na kaharian, ngunit ngayon lumalabas ang pagkakataon sa harap ni Fei Lingsheng, natural na gusto niya itong samantalahin. Ang ginagawa ngayon ni Fei Lingsheng ay hindi kasing simple ni Sheng Li. Umaasa siyang tulungan ang sarili sa pamamagitan ng sariling lakas ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Fei Lingsheng, si Aaron ay isa ng malakas na tao sa banal na kaharian. Pagdating niya sa pinto ni Yang Kanghua, Aaron ang kumakatok dito. Dahil nagpapahinga pa si Yang Kanghua, binuksan niya ang pinto kasama ang kanyang nakababatang martial sister. Nang makita ng nakababatang martial sister si Aaron, namula siya, ibinaba ang ulo at umiyak, Master Han, bakit ka nandito? Sa panahon ngayon, maraming tao ang mahilig sa Aaron sa maulap na sekta. Ang maliit na picture album ng Aaron na lumalaban sa 28 bisita ng pamilya Zeman ay halos isang kopya. Maraming tao ang lihim na umiibig sa Aaron. Kumusta na si Yan Chang? Tanong ni Aaron. Nagpapahinga pa si Yan Chang, sabi ng kaklase ko. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang asul at puting boses ang nagmula sa silid. Pakipasok, Master Aaron, wala akong malubhang problema. Si Yan Qinghua ay talagang nagpapahinga, ngunit nang marinig niya ang boses ni Aaron, ang kanyang enerhiya at espiritu ay direktang naibalik sa kalahati. Hindi mahalaga kung ano ang pahinga. Ang makita ang Aaron ay isang magandang gamot para sa lunas. Bukod dito, pagkatapos kumain ng Sheng Li, mabilis na nakabawi ang hangkag na enerhiya ni Yang Kanghua. Ngayon ay nag-a-adapt na lang siya para ay absorb ang energy na dala ni Sheng Li. Hanggat ginagamit niya ito ng maayos, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang masira ang sitwasyon. Ngumiti si Han Sanchen at pumasok sa kwarto. Ang silid ng babae, na may mahinang halimuyak, bagaman ang Aaron ay hindi maaakit sa ibang mga babae, ngunit ang amoy na ito, o hayaan siyang lihim na huminga ng malalim. Yan Chang, okay ka lang. Aaron napunta sa kama, yan asul at puting mukha ay nakuhang muli ng maraming, namumula mukha, higit pa o mas kaunti pa rin ang ilang mga kaakit-akit. Para sa mga ordinaryong lalaki, ang kagandahan ni Yang Kanghua ay talagang kaakit-akit, ngunit sa kasamaang palad para sa Aaron, na may kaalaman at minahal ng hindi mabilang na mga babae, ang tukso ay mababawasan ng husto. Naupo ang kalahating Yang Kanghua at sinabing, Master Aaron, naging mas mabuti ako. Salamat sa iyong banal na kastanyes. Gayunpaman, nahihiya pa rin si Yang Kanghua na makatanggap ng ganoong kamahal-mahal na bagay. Para sa akin, ang buhay ni Jiang Yingying ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Maaari mo siyang ibalik ng ligtas. Isa lamang itong banal na kastanyes. Bakit mag-alala tungkol dito? Sinabi ni Aaron, sa kanyang mga mata, ang banal na kastanyes ay talagang wala, ginagamit ni Li Qingshan si Jiang Yingying bilang banta, ganap ay mamatay. Master Aaron, baka wala lang si Sheng Li sa iyo, ngunit para sa akin, isang malaking karangalan na tingnan ito, lalo na't kainin ito sa aking tiyan, sabi ni Yan Qinghua. Ito ang dapat kong gawin.
Hindi na kailangang sabihin, salamat. Kung ayaw mong sayangin si Shengli, pwede ka nang manahimik. Ang lakas ni Shengli ay tiyak na tutulong sa iyo na malampasan ang sitwasyon. Sabi ni Aaron, may ganoon ding plano si Yang Kanghua. Kung tutuusin, kinain na ang Shengli, kaya hindi ito masayang. Gayunpaman, kumpara sa Aaron, direktang itinapon ni Yan Qinghua ang pagsasara sa kalangitan. Paanong hindi niya makita ang Aaron dahil sarado siya? Master Han, isasagawa ko ang pagsasara pagkatapos kong bumalik sa Ethereal Sect. Ang asul at puting extension ay hinding-hindi mabibigo kay Master Han. Sinabi ni Yan Qinghua na alam niya na nang bumalik si Zontai Liuyo sa 3,000, oras na para umalis sila, kaya natural na ayaw ni Yan Qinghua na maglaan ng oras sa pagsasara. Makatiyak ka na kahit na bumalik ang master ng Zontai, hindi kita itataboy. 3,000 Zong at Misty Zong ay isang pamilya. Maaari kang manatili hanggat gusto mo. Ang pagsasara ay dapat isagawa sa lalong madaling panahon, para ma-maximize ang halaga ng Shengli. Sabi ni Aaron, buong pamilya. Ang tatlong salitang ito ay nakaantig sa puso ni Yan Qinghua. Bagamat alam niya na ang tinatawag na pamilya ni Aaron ay hindi tulad ng kanyang inaakala, nasisiyahan si Yan Qinghua na maging napakalapit. Master Aaron, okay lang ba talaga? Tanong ni Yan Qinghua. Siyempre, at kailangan kong pumunta sa bulwagan ng Huanglong, para maging maluwag ang Yanchang na magsara sa 3,000. Sinasabi ng Aaron na sina Zontai Liuyo at Huang Xiaoyong ay ipinagbabawal na manatili sa Huanglong Hall ni Emperor Zun. Kung hindi pupunta ang Han 3,000, hindi sila makakaalis, kaya kailangang umalis ng Aaron. Master Aaron, gusto mo bang pumunta sa Huanglong Hall? Nagdududa si Yan Qinghua. May mga bagay pa na kailangang harapin. Aalis na ako agad. Manahimik na tayo. Sa pamamagitan nito, gumawa ng hakbang ang Aaron upang magpaalam. Bagamat gusto pa rin ni Yang Kanghua na panatilihin ang Aaron, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng oras ay mahalaga para kay Yang Kanghua, ngunit talagang hindi siya makahanap ng dahilan at maaari lamang manood ng Aaron na lumakad palabas ng silid. Nang magsara ang pinto, hindi napigilan ni Yang Kanghua na mapabuntong hininga. Ano bang problema mo nang makita ang asul at puti na ekspresyon ni Yan? Hindi niya maiwasang magtanong. Gusto ko si Master Aaron. Si Yan Qinghua ay tapat na nagsasabi na ang kanyang karakter ay ganito. Hindi niya itatago ang sarili sa harap ni Zontai Liuyo, at siya ay prangka at diretso sa harap ng kanyang mga kaklase. Matapos umalis sa silid ni Yan Qinghua, nag-alinlangan si Aaron kung hahanapin si Fei Lingsheng. Bagamat nilinaw na ni Fei Lingsheng, nararamdaman pa rin ni Aaron na hindi makatutuhanang hayaan ang isang malakas na tao sa mundo na pumirma ng kontrata sa kanya. Sa madaling salita, nag-aalala ang Aaron. Hindi niya makita sa pamamagitan ng Fei Lingsheng, kaya hindi siya nang ahas na gawin ito ng madali. Ngunit sa katunayan, ang pagpirma sa kontrata ay hindi nakakapinsala sa Aaron, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pakana ni Fei Lingsheng. Kapag nagkabisa na ang kontrata, nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Fei Lingsheng. Kung may masasamang ideya si Fei Lingsheng, maaaring maglaman sa kanya ang Aaron. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay naglakad si Aaron patungo sa silid kung nasaan si Fei Lingsheng. Bukas ang pinto ni Fei Lingsheng, naghihintay para sa Aaron. Nang makita ni Fei Lingsheng ang Aaron, diretso siyang nagtanong, naiisip mo ba ito? Ang papel ng kaharian ng Supreme Master ay maaaring makalusot sa banal na kaharian sa hinaharap. Ang gayong lingkod ay hindi napakadaling hanapin. Fei Lingsheng, para sa kapakanan ng banal na kaharian, kailangan mo bang magbayad ng labis na hindi maintindihan ni Han Sanchen ang iniisip ni Fei Lingsheng? Sa kanyang palagay, ano pa ang silbi ng pagiging isang makapangyarihang tao kahit mawala ang kanyang kalayaan, kung hindi ko kayang maging isang malakas na Diyos, parang nabubuhay ako sa mundo. Hindi ito ang gusto ko. Ang presyong ito ay wala sa akin. Matigas na sabi ni Fei Lingsheng. Mula sa patuloy na mga mata ni Fei Lingsheng, makikita ni Han Sanchen na nakapagdesisyon na siya. Siguro para sa mga taong tulad niya, ang pagsira sa banal na kaharian ay naging tanging layunin. Bagamat hindi ito maintindihan ni Aaron, hindi niya maitatanggi ang pagpupumilit ni Fei Lingsheng. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay hinahabol ang iba't ibang mga layunin. Kunin siya bilang halimbawa, ang gusto niya ay lutasin ang lahat ng kaguluhan, at pagkatapos ay humanap ng paraiso upang mamuhay ng payapa kasama sina Ivory at Han Nayan. Gayunpaman,
Ang saligan upang makamit ang ganitong uri ng katatagan ay upang malutas ang mga kaguluhan, at upang malutas ang mga kaguluhan, dapat siyang magkaroon ng malakas na lakas. Kaya sa isang paraan, kahit na ang Aaron at ang mga layunin ni Fei Lingsheng ay hindi pareho, ang ginagawa nila ay pareho. Naglalakad ang Aaron hanggang sa Fei Lingsheng. Pangunahing yumuko si Fei Lingsheng. Wala siyang pakialam na ibaba ang kanyang dignidad bilang isang malakas na tao sa Extreme Teacher's Realm sa harap ng Aaron. After all, Aaron is already a strong man in the Divine Realm in her eyes, and the strong man in the Divine Realm maaring igalang ng lahat. Nang markahan ng Aaron ang kontrata sa harap ng noo ni Fei Lingsheng, may pagkakataon pa rin si Fei Lingsheng na pagsisihan ito. Gayunpaman, sa halip na gawin ito, maayos niyang tinatanggap ang kontrata. Sa puntong ito, si Fei Ling ay naging papay ng Aaron, isang tunay na papay ng Jiz Hijing, na mas mahusay kaysa kay Zhong Qishan. Ang pamilya Simon, sina Zhong Qishan at Zimenjian ay tinatalakay ang bagay sa pagitan ng Aaron at Huang Longhol. Biglang tumangala si Zhong Qishan at tumingin sa bundok ng Fengwang. Anong problema mo? Naguguluhan na tanong ni Simon. Si Zhong Qishan, na may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga kilay, ay nagsabi, hindi ko alam. Ngayon lang, may kakaibang pakiramdam, ngunit agad itong nawala. Related to 3,000 cases. Tanong ni Simon Jin, dahil tumingin siya sa direksyon ng Fengwang Mountain sa unang pagkakataon, tiyak na may kinalaman ito sa 3,000 kaso. Umiling si Zhong Qishan. Ang pakiramdam ay biglang dumating at nawala nang napakabilis na wala siyang oras upang maramdaman kung ano ang nangyayari at kung ito ay may kinalaman sa 3,000 kaso. Hindi siya sigurado. Hindi ko alam, siguro. Sinabi ni Zhong Qishan na kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, may bahagyang pag-aalala sa kanyang puso. Aaron at Huang Longhol, magiging magkaaway ba talaga sila? Tanong ni Zimenjin. Ngayon lang nila napag-usapan ang isyong ito. Ito ang pinag-iisipan ni Zimenjin. Siyempre, hindi siya natatakot. Sa kabaligtaran, mayroon siyang ilang mga inaasahan. Ngayon, ang pamilyang Ziman ay isang subsidiary ng Aaron. Ano man ang gawin ng Aaron, ang pamilyang Ziman ay dapat makipagsabayan sa Aaron. Kapag gusto na talaga ng Aaron na kalabanan ang bulwagan ng Huanglong, ang pamilyang Ziman ay magiging kaaway din ng bulwagan ng Huanglong. Ngunit para kay Zimenjin, hindi ito masamang balita. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Ziman ay may malaking impluensya ngayon, at unti-unting naantig ang ilalim ng linya ng paggalang ng emperador. Panahon na lamang upang ulitin ang mga pagkakamali ng pamilyang Belang. Upang maiwasan ang sitwasyong ito, kailangan nating sirain ang karapatan ng Huang Longhol. Sa mundong ito, ang Aaron lamang ang makakapagpabagsak sa kapangyarihan ng Huang Longhol sa pananaw ni Zimenjin. Sa totoo lang, nasa puso mo na ang sagot. Bakit ako paulit-ulit na tanong? Sinabi ni Zhong Qishan na bagamat hindi niya ito nilinaw, alam nilang dalawa na ang biglaang paglikha ni Han Sanchen ng 3,000 paaralan ay hindi isang spur of the moment na ideya. Tiyak na may mga plano siya. Gusto ko lang nabigyan mo ako ng higit na kumpiyansa. Kung tutuusin, hindi ito isang bagay na nangangahas na gawin ng sino man sa Huang Longhol. Sabi ni Simon, baliw ka talaga. Kung lolo ka, susubukan niya ang lahat ng paraan para maalis ang Aaron. Ito ay mabuti para sa iyo. Natatakot akong hindi tama ang Aaron kay Emperador Zun. Walang magawang umiling si Zhong Qishan. Si Ye at ang araw ay ganap na magkaibang personalidad. Si Zimenjin ay hindi sakam sa kaginhawaan. Sa kabaligtaran, siya ay lubhang palaban. Kahit na ang bagay na ito ay malamang na magbayad ng halaga ng pagpuksa sa pamilya Ziman, ayaw pa rin niyang umatras. Matagal nang nawalan ng fighting spirit ang matandang iyon. Nasa kamay niya ang pamilyang Ziman. Maya-maya, pupunta siya sa daan ng pagpuksa. Ako lang ang makakaakay sa pamilya sa tunay na liwanag. Sinabi ni Zimenjin nang may paghamak na wala siyang respeto kay Zimenchang. Bagamat siya ay may kaugnayan sa dugo, ang ganitong uri ng relasyon ay walang kabuluhan kay Zimenjin. Sinanay siya ni Zimenchang na maghanap ng kahalili para sa pamilya Ziman. Ngunit nang makuha niya ang banal na kastanyes, nalantad ang lahat ng pagiging makasarili niya. At alam din ni Zimenjin na maraming gagawin si Zimenchang, simpleng gamit lang sa kanya, kaya ang mukhang magaling na apo, sa totoo lang, may itim na tiyan. Tama na isipin mo. Maya-maya, ang pamilyang Ziman ang magdudulot ng kawalang kasiyahan sa emperador.
Kung walang tamang panahon para lumaban, sila ang magiging pangalawang pamilya ng piyansa. Hindi ko lang alam kung gaano kakaya ang Aaron ay. Sinabi ni Zong Kishan na isa rin siyang tipaklong sa parehong lubid na may Aaron. Kung mamatay si Aaron sa bagay na ito, wala na siyang paraan upang mabuhay, kaya't maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na ang Aaron ay talagang may kumpiyansa na harapin ang emperador. Sa kabilang banda, nag-iwan ng 3,000 kaso sina Aaron at Fei Lingsheng na nakakompleto ng kontrata. Ngayon si Huang Xiaoyong at Zhante Liuyo ay nakulong pa rin sa Huanglong Hall. Kailangang pumunta muli ng Aaron sa Huanglong Hall, ngunit sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na ito magiging kasing kalmado gaya ng nakaraang oras. Pinatay ng Aaron ang mga taong ipinadala sa 3,000 ni Emperador Zun. Sa pagkakataong ito, tatanungin ito ni Emperor Zun. Kung ang Aaron ay hindi makapagbigay ng magandang paliwanag kay Emperador Zun, natatakot ako na ang labanan sa pagitan nila ay sumiklab ng maaga. Pinatay mo ang mga tauhan ni Emperor Zun. Naisip mo na ba kung paano magpapaliwanag kay Emperor Zun? Tinanong ni Fei Lingsheng si Aaron, sa kanyang opinyon, ang Aaron ay hindi makatwiran na gawin ito, pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay pangkat ng Emperador Zunkan, sa kasong ito, pinili pa rin niya ang pamatay ng sakit, ito ay hindi malinaw, hindi pinansin ang Emperador Zun. Bilang hari ng isang bansa, paano matitiis ni Emperador Zun ang gayong kahihiyan? Kapag gusto niyang imbestigahan ang bagay na ito, haharapin ng Aaron ang isang malaking problema, wala ka ba talagang ideya kung bakit napakalakas ni Emperador Zun sa Huanglong Hall? Tanong ni Aaron. Sa katunayan, maraming tao na sobrang kwalipikado at malakas ang gustong maunawaan ang bagay na ito. Sa kasamaang palad, sa ngayon, walang nakakaalam ng sikreto, kung alam ko, hindi ko ba masasabi sa iyo na tayo ay nasa parehong bangka ngayon, at mahirap para sa akin na mabuhay kapag patay ka na, ngunit ayon sa aking hula, ito ay dapat na nauugnay sa mga sunod-sunod na emperador, ito ay ang pagdaragdag ng ilang uri ng kapangyarihan, na maaaring mapabuti siya ng ilang beses sa isang iglap. Paliwanag ni Fei Lingsheng, ilang beses. Kung ang kasalukuyang estado ng paggalang sa emperador ay itinaas ng ilang beses, hindi ba ito makakarating sa banal na estado? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!